sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Setyembre 1988, isang panahon kung kailan ang mamata ng buong bansa ay nakatuon sa Maynila. Ilang fersida. Ilang araw na lang bago ang isang malaking pambansang kaganapan, ang buong lungsod ay nababalot sa masayang kapaligiran ng pagdiriwang. Sa Ayala Alabang sa Muntinlupa, mas maningning at abala ang lahat kaysa sa ibang lugar. Ang Ayala Alabang, na punong nga bagong tayong kabahayan, ay ang pinakatinututukang residential area sa Maynila noong panahong iyon at kilala bilang isang komunidad kung saan nakatira ang pamilya ng profesional tulad ng mahukom, piskal, doktor at profesor. Sa isang bahay sa komunidad na iyon ay nakatira ang isang babae. Ang pangalan niya ay Elena Reyes. Siya ay 42 taong gulang nun. Ang kanyang asawa, si Arturo de la Cruz, ay isang hukom sa Regional Trial Court ng Maynila at mayroon silang isang anak na lalaki na nasa high school at isang anak na babae na nasa middle school. Ayon sa mga kapitbahay, si Elena Reyes ay isang malinis at mahinahong tao. Hindi siya lumiliban sa mga pagtitipon ng nga may bahay sa kanilang lugar. Palaging dumadalo sa mga school event ng kanyang maanak at may reputasyon na hindi kailanman nakipagawe o nakaroon ng alitan sa sinuman. Noong umaga ng Lunes, Setyembre 12, 1988, ang kanyang asawang si Arturo de la Cruz ay maagang pumasok sa trabaho gaya ng dati at ang mga bata ay pumasok na rin sa eskwela. Pagkatapos ihanda ang baon at ihatid ang mga anak, naiwan si Elena Reyes na mag-isa sa bahay. Bandang alas 11 ng umaga, isang kapitbahay na nakatira sa parehong kalye, si Teresita Gomez, ang nakasalubong kay Elena sa labas ng kanilang bahay. Nakabihis ito na tila aalis at nakbatian sila ng magaan. Iyon na pala ang huling pagkakataon na may makakakita kay Elena Reyes. Nang gabing iyon, umuwi ang asawang si Arturo mula sa trabaho at natuklasan na wala ang kanyang asawa. Walang nakahandang hapunan at hindi rin siya matawagan. Wala silang telepono nga kamag-anak o kaibigan na maring tawagan. Kinaumagahan pa nag-report si Arturo de la Cruz sa pulisya. Naghintay muna siya ng magdamag. May isang bagay na ipinagtaka ang nga pulis. Ang pitaka, mga dokumento at bank passbook ni Elena Reyes ay naiwan lahat sa bahay. At sinabi ng security guard ng subdivision na hindi niya nakitang umalis si Elena noong hapong iyon. Samantala, may bahagyang hindi pagkakatugma sa testimonya ni Arturo de la Cruz. Ang maliit na pagkakaibang ito na sa unay pinalampas ng nga pulis ay magiging sentro ng kaso sa masusunod na araw. Bakit nawala ang asawa ng isang hukom ng walang anumang bakas? Bakit nahintay ang asawa ng magdamag bago mag-report sa pulisya? At ano ang bagay na pilit itinago ni Arturo de la Cruz hanggang sa huli? Ang Ayala Alabang noong Setyembre 1988 ay may ibang-ibang tanawin kumpara ngayon. Ngayon, kapag iniisip ang Alabang, mga business district at nagtataasang gusali ang unang pumapasok sa isip, ngunit noong panahong iyon, ito ay isang bagong usbong na residential area na kasalukuyang dina-develop. Mula noong unang bahagi ng 1980s, nagsimulang itayo ang mga malalaking gated community at pagsapit ng 1988, unti-unti nang nanirahan doon ang pamilya ng mga abogado, doktor at executive ng malalaking kumpanya na nagtatag dito bilang isang disenteng komunidad. Ang bahay ni Hukom Arturo de la Cruz ay nasa lugar na iyon. Si Arturo de la Cruz, 46 taong gulang nun, ay isang veteranong hukom na mahigit 10 taon nang nanunungkulan matapos pumasa sa bar exam. Ang turing sa kanyang na mga nakakakilala ay isang taong strikto at sumusunod sa prinsipyo. Sa korte,
Bihirang-bihira siyang magpakita ng emosyon at kilala sa hindi pagpayak na maimpluwensyahan ng personal na damdamin ang kanyang mga desisyon. Maging sa kanyang magasamahang hukom, kilala siya bilang isang taong tahimik at may matinding disiplina sa sarili. Bihira siyang dumalo sa mga salu-salo pagkatapos ng trabaho. At ang kanyang karaniwang gawain tuwing weekend ay ang tahimik na pagugol ng oras kasama ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawang si Elena Reyes ay ikinasal sa kanya nung siya ay 22 taong gulang. Noong mapanahong iyon, si Arturo ay nasa law school pa lamang at mula nang ikasal, si Elena ay naging isang full-time na may bahay. Ang kanyang pamilya ay mula sa Batangas at mayroon lamang siyang isang kapatid, isang nakababatang babae. Ang kanilang buhay sa Maynila ay kinakitaan ng ilang beses na paglipat bahay depende sa assignment kanyang asawa at lumipat sila sa Alabang noong 1986, 2 taon bago siya mawala. Ang kanyang relasyon sa mga kapitbahay ay maayos. Palagi siyang dumadalo sa mga pagtitipon ng mga may bahay at paminsan-minsan ay nakikipagkape sa kapitbahay sa tapat ng kanilang bahay. Gayunpaman, ayon sa mga nakakakilala sa kanya, hindi siya madalas mag-imbita ng malalapit na kaibigan sa bahay o lumabas ng mag-isa. 2 araw bago siya mawala, noong Sabado, Setyembre 10, si Elena Reyes ay nakipag-usap sa kanyang kapitbahay na si Josefina Santos sa isang bench sa loob ng kanilang village ng halos 1 oras. Ayon kay Josefina, si Elena ay mas tahimik kaysa dati at tila pagod. Saglit silang nag-usap tungkol sa nalalapit na malaking kaganapan sa bansa, kaunting kuwentuhan tungkol sa mga anak at nang tumayo si Elena, sinabi nitong mabigat ang ulo ko nitong mga nakaraang araw bago pumasok sa kanyang bahay. Inakala ni Josefina na ang ibig sabihin lang nito ay pagod siya ng maglaon. Sa investigasyon ng pulisya, sinabi niyang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Noong bisperas ng kanyang pagkawala, Linggo, Setyembre 11, si Arturo de la Cruz ay nasa bahay buong hapon, si Elena Reyes ay nasa bahay din. Ang mga anak ay nag-aral sa kani-kanilang silid at ang 4 na miyembro ng pamilya ay makakasamang naghapunan. Ayon sa pahayag ni Arturo, walang espesyal na pinag-usapan sa hapunan at pagkatapos kumain, nahugas ng pinggan ang kanyang asawa at maagang natulog. Nang tanungin ng pulis kung nagawa ba sila nung gabing iyon, maring itinanggi ito ni Arturo. Gayunpaman, bahagyang naiba ang testimonya ng nga anak kalaunan. Ang panganay na anak na si Miguel ay nagsabing narinig niya ang mahihinang boses mula sa silid ng kanyang nga magulang nung gabing iyon. Hindi niya matiyak kung nag-away sila o nag-usap lang, ngunit malinaw niyang natatandaan na ang ilaw sa kanilang silid ay nanatiling bukas hanggang sa mas gabi kaysa karaniwan. Sumapit ang umagang Lunes, Setyembre 12. Umalis si Arturo de la Cruz papuntang trabaho bandang 7:30 na umaga. Ang mga bata ay pumasok sa eskwela bago mag-alas 8. Inihanda ni Elena Reyes ang baon ng mga bata at inihatid sila sa pintuan. Habang papalabas ng pinto, lumingon ang anak na si Miguel at nakita niyang nakatayo ang kanyang ina sa may pintuan at kumakawi. Iyon ang huling alaala ng anak sa kanyang ina. Nang tanungin kung ano ang ekspresyon ng kanyang ina sa sandaling iyon, sandaling natigilan si Miguel bago sumagot. Nakangiti siya, pero hindi ang kanyang nga mata. Bandang alas 11 ng umaga, nakasalubong ng kapitbahay na si Teresita Gomez, si Elena Reyes. Si Elena ay nakabihis na tila aalis. Suot niya ay isang bega na blazer, itim na slacks at may dalang maliit na handbag. May pupuntahan ka? Tanong ni Teresita. May aasikasuhin lang sandali, sagot ni Elena. Hindi na niya itinanong kung saan ito pupunta. Nahiwalay silang landas paglabas nila ng village.
Ang huling nakita ni Teresita ay ang likod ni Elena habang naglalakad palayo. Pagkatapos nun, wala nang sinumang nakakita kay Elena Reyes. Noong hapon ng araw na iyon, ang bahay sa Alabang ay tahimik gaya ng dati. Ang security guard, si Mang Rodel, ang nakaduty noong umaga. Sa investigasyon ng pulisya, sinabi niyang hindi niya nakita si Elena na lumabas ng village noong umagang iyon. Ang guardhouse ay nasa tabi mismo ne pangunahing gate at kitang-kita mula sa bintana ang labas-masok ne may tao. Siyempre, may posibilidad na sandaling umalis ang guwardiya o nakatingin sa ibang direksyon. Ngunit ang kanyang pahayag ay nagiwan ng isang katanungan, sa pangunahing gate na ba dumaan si Elena o gumamit siya ng ibang daan? Ang istruktura ng subdivision noon ay iba sa ngayon. Noong 1988, ang village kung saan sila nakatira ay may isa pang maliit na gate sa likod na bahagi. Paminsan-minsan ay ginagamit ito nga residente, ngunit walang nakatalagang guardiya doon. At wala ring CCTV kahit saan. Kung ginamit ni Elena ang side gate na iyon, posibleng-posible na nakalabas siyang village nang hindi napapansin ng guwardiya. Ngunit kung bakit niya gagamitin ang gate na iyon at kung saan siya patungo, ay walang sinumang nakakaalam. Umuwi ang mga bata mula sa eskwela bandang alas 4 ng hapon. Pagbukas ng pinto, tinawag ng anak na babae na si Isabel ang kanyang ina, ngunit walang sumagot. Wala siya sa kusina, sa master bedroom o sa sala. Sa simula, inisip nilang baka nagpunta lang sa grocery. Dumating din ang kanyang kuya na si Miguel at pareho silang nag-aral sa kani-kanilang silid habang naghihintay sa kanilang ina. Ngunit sumapit ang alas. 6, pagkatapos ay alas 7 nga gabi, ngunit hindi pa rin bumabalik si Elena. Walang nakahandang hapunan at ang bahay ay nasa ayos pa rin tulad ng iniwan nila noong umaga. Umuwi si Arturo de la Cruz bandang 7:30 ng gabi. Nang sabihin sa kanya ng nga anak na hindi pa umuwi ang kanilang ina, sandali siyang nag-isip. Pagkatapos ay sinabi niyang baka darating din yon at sinabihan ang nga anak na magluto na lang ng instant noodles. Nang tanungin ng anak na lalaki kung tumawag na ba siya sa mga kamag-anak, sinabi ni Arturo na hindi na kailangan. Isang beses lang gumamit ng telepono si Arturo noong gabing iyon. Tumawag siya sa nakababatang kapatid ng kanyang asawa, si Clara Reyes. Tinanong niya kung may balita ba ito mula sa kanyang ate. Nang sumagot si Clara na wala, ibinaba niya ang telepono. Iyon lang, lumalalim na ang gabi. Sumapit ang hating gabi, ngunit hindi pa rin bumabalik si Elena. Ang nga bata ay natulog na may pag-aalala, habang si Arturo ay nanatiling nakaupo sa sala. Kung ano ang kanyang iniisip o ginawa noong gabing iyon ay hindi kailanman naging malinaw. Ang malinaw lang ay hindi siya nakreport sa pulisya noong gabing iyon. Kinaumagahan, Martes at bandang alas 10 ng umaga, nagpunta siya sa Muntinlupa Police Station para mag-report ng pagkawala. Halos 23 oras na ang lumipas mula nang makumpirma ang kanyang pagkawala. Nang tanungin na investigador kung bakit hindi siya agad nag-report nung gabi, ganito ang sagot ni Arturo. Paminsan-minsan, umaalis ang asawa ko para mag-isa, kaya naisip ko na dapat akong maghintay ng kahit isang gabi. Agad na kumilos ang mga pulis. Nagsagawa silang paghahanap sa paligid ng kanilang bahay at ipinadala ang deskripsyon ni Elena sa makalapit na ospital at presinto. Kinausap nila ang gwardiya at mga kapitbahay para alamin kung may nakakita sa kanya noong araw na iyon. Sa prosesong ito, nakuha nila ang pahayag ng kapitbahay na si Teresita Gomez na huling nakakita kay Elena bandang alas 11 ng umaga. Beige na blazer, itim na slacks, maliit na handbag. Ito ang naitala sa opisyal na record bilang huling kaswatan ni Elena. Bumalik ang mapulis sa bahay nila. Ang pitaka ni Elena ay nasa loob ng drawer sa kanilang silid. Nasa loob ang pera at identification card.
Ang kanyang madokumento at bank passbook ay naroon din. Hindi alam kung ano ang laman ng handbag na dala niya, ngunit base sa mga naiwan sa bahay, hindi ito mukhang magagamit ng isang taong nagbabalak umalis. Isang pulis ang nakbukas ng aparador habang nag-i-inspeksyon sa silid. Ang madamit ay kumpleto. Walang damit para sa iba't ibang panahon ang ginalaw. Sa sandaling iyon, isang investigador ang tahimik na nagtanong kay Arturo. Nagawe po ba kayo ng Mrs. Neo bago siya mawala? Sandaling tumingin si Arturo sa labas ng bintana. Pagkatapos ay umiling siya. Hindi aniya. May isinulat ang investigador sa kanyang notebook at hindi na ipinagpatuloy ang tanong. Hindi na kahit man lang sa araw na iyon. Ang maimbestigador ng Muntinlupa Police Station ay nagsimula ng formal na investigasyon noong Setyembre 14, isang araw pagkatapos matanggap ang report. Ang namumuno sa kaso ay si Detektibe Ricardo Ocampo, isang veterano na may 12 taong karanasan sa Homicide Division. Mula pa sa unang araw, may kutob na siyang hindi ito isang simpleng kaso ng paglayas ng asawa. Ang katotohanang naiwan ang pitaka, passbook at ID, ang hindi nagalaw na mga damit at ang paghihintay ng asawa ng isang gabi bago mag-report ay hindi maalis sa kanyang isipan. Siyempre, hindi sapat ang maito para gumawa ng anumang konklusyon. Ang investigasyon ay paghahanap ng katotohanan at ang kutob ay nagsisilbi lamang bilang gabay. Hinati ni Detective Ocampo ang investigasyon sa dalawang bahagi, ang pagsubaybay sa mga huling kilos ni Elena at ang pagsisiyasat sa mga taong malapit sa kanya. Ang pagsubaybay sa kanyang makilos ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Noong 1988, wala ni isang CCTV sa Alabang. Tanging salop ng mga bangko at ilang malalaking gusali lamang mayroong na closed-circuit camera at ang nakalye at eskinita ay ganap na blind spot. Walang paraan para malaman kung saang direksyon siya naglakad, kung sumakay ba siyang bus o taxi o kung mayroon siyang kinatakpo. Puro testimonya lang ang kanilang pinanghahawakan. Nililibot ng mapulis ang bawat tindahan malapit sa kanilang village, ang grocery sa harap, ang botika sa kabilang kalsada, ang parlor sa eskinita at mga tindahan malapit sa sakayan ng bus sa pangunahing kalsada. Nagtanong sila kung may nakakita sa isang 42 taong gulang na babae na nakasuot ng beige na blazer at itim na slacks noong umaga ng Setyembre 12. Karamihan ay walang natatandaan. Ngunit sa isang botika, 2 kanto mula sa village, may isang testimonya. Sinabi ngang may-ari ngang botika na si Aling Mirna na bandang 11, 30 ngang umaga hanggang alas 12 ng tanghali, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng beige na blazer na nakatayo sa sakayan ng bus. Hindi niya nakita ng malapitan ang mukha, ngunit mag-isa lang ito at sumakay nang dumating ang bus. Hindi niya matandaan kung anong bus number iyon. May 3 ruta ng bus sa sakayan na iyon. Sinubaybayan ng mga investigador at kinausap ang lahat ng driver ng 3 ruta. Ngunit sa mahigit 100 ng driver, wala ni isa ang nakatandaang nakasakay ng babaeng may ganoong deskripsyon sa oras na iyon dahil sa daan-daang pasahero na isinasakay ng isang driver araw-araw. Hindi ito nakapagtataka. Ang pagsubaybay sa kanyang kilos ay huminto sa sakayan ng bus sa tapat ng botika. Medyo naiba naman ang resulta sa pagsisiyasat sa mataong malapit sa kanya. Unang kinausap ng mga investigador ang kapatid ni Elena, si Clara Reyes. Sinabi ni Clara na nausap silang kanyang ate sa telepono nga 1 o 2 beses sa isang buwan. Ang huli nilang pag-uusap ay 10 araw bago ito mawala. Wala raw kakaibang sinabi o ikinabahala ang kanyang ate noon, ngunit may idinagdag si Clara. Paminsan-minsan daw ay nababanggit ng kanyang ate na hindi madali ang buhay may asawa at lalo raw itong dumalas sa nakalipas na taon. Hindi niya sinabi kung ano ang partikular na problema at kapag tinatanong niya, inililihis lang nito ang usapan. Habang nagpipigil ng luha,
Sinabi ni Clara sa investigador, sana tinanong ko pa siya ng mas detalyado. Pangalawang beses na ipinatawag ni Detective Ocampo si Arturo de la Cruz para sa investigasyon. Sa pagkakataong ito, mas partikular ang natanong, mayroon bang alitan sa pagitan ninyong mag-asawa kamakailan? May problema ba sa pera? Mayroon bang ibang lalaki ang iyong asawa? Nabanggit ba niya na nahihirapan siya sa emosyonal na paraan? Kalmadong sinagot ni Arturo ang lahat ng tanong. Walang alitan, matatag ang kanilang pinansyal na kalagayan at hindi niya kailanman inisip na may ibang lalaki ang kanyang asawa. Sa tanong kung nabanggit bang ang kanyang asawa na nahihirapan siya, sandali siyang nag-isip at sinabing paminsan-minsan ay sinasabi nitong pagod siya, ngunit wala namang sinabing dapat seryosohin. Pagkatapos ni interrogasyon, tahimik na sinabi ni Detective Ocampo sa kanyang kasama, masyado siyang kalmado. 4 na araw nang nawawala ang asawa niya, pero walang bakas ng pag-alala sa boses niya. Sumagot ang kanyang kasama na iba-iba ang paraan ng pagpapahayag ng emosyon ng tao. Alam ni Ocampo na totoo iyon. Ngunit sa kanyang paningin, si Arturo de la Cruz ay hindi isang asawang nawawalan ng kabiyak, kundi isang taong may kinakalkula sa isip. Nagpatuloy ang paghahanap. Ginalugad ng mapulis ang mabakanteng lot, sapa at parke sa paligid ng alabang. Nagpadala rin sila ng mga abiso sa mga emergency room ng ospital at mga police outpost. Ngunit walang anumang bakas ni Elena Reyes na natakpuan. 1 linggo na ang nakalipas mula nang magsimula ang paghahanap. Nagsimula na ang malaking kaganapan sa bansa at ang buong bansa ay nasa kasagsagan ng pagdiriwang. Ang mailaw sa bahay nila sa Alabang ay nagsisindi at namamatay gabi-gabi at si Arturo de la Cruz ay nagsimula nang bumalik sa trabaho sa korte. Ang 2 anak ay pumapasok sa eskwela at si Elena Reyes ay hindi pa rin bumabalik. 1 buwan na ang lumipas mula nang magsimula ang investigasyon. Oktubre na at matagumpay na natapos ang pambansang pagdiriwang. Habang unti-unting humuhupa ang kasiglahan sa lungsod at bumabalik sa normal ang lahat sa isang mesa sa opisina ng Muntinlupa Police Station, nanatiling bukas ang file ng kaso ng pagkawala ni Elena Reyes. Tuwing umaga, tinitignan ni Detective Ocampo ang file na iyon, hindi dahil may bagong lead, para lang hindi niya makalimutan. Ang investigasyon ay halos nasa dead end na. Ang pagsubaybay sa kanyang makilos ay natigil sa sakayan ng bus at walang anumang mahalagang impormasyon na lumabas mula sa pagsisiyasat sa mataong malapit sa kanya. Sa panahong iyon, ang tanging magagawa ng pulisya ay magtanong-tanong at makipag-usap sa mga tao. Ang mas scientific investigation tulad ng blood analysis o microscopic evidence analysis ay hindi pa ganap na naipapakilala sa kapulisan ng Pilipinas. At ang nationwide coordination system para sa paghahanap ng nga nawawalang tao ay hindi pa kasing epektibo ngayon. Ang investigasyon ay nakasalalay sa paglalakat ng mga investigador, pagmamasid at pakikipag-usap sa mga tao. Pangatlong beses na ipinatawag ni Detective Ocampo si Arturo de la Cruz. Sa pagkakataong ito, isang tanong lang ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Ang dahilan kung bakit naghintay ang asawa ng 1 gabi bago mag-report, pareho pa rin ang sagot ni Arturo. Paminsan-minsan daw ay umalis ang kanyang asawa para mag-isa at inakala niyang babalik din ito sa loob ng 1 gabi. Tinanong ni Ocampo kailan at ilang beses po nangyari iyon. Sandaling natigilan si Arturo. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi niya matandaan ang eksaktong petsa, ngunit mga 2 o 3 beses na itong nangyari. Nang tanungin ni Ocampo kung saan daw nagpunta ang kanyang asawa sa mga pagkakataong iyon, sinabi ni Arturo na hindi nito partikular na sinasabi. Sa tanong kung hindi ba niya ito tinanong,
Sumagot siya na sa tingin niya, hindi kailangang alamin ang lahat ng bagay sa pagitan ng mag-asawa. Pagkatapos ng interogasyon, maikli itong isinulat ni Ocampo sa kanyang notebook, 2 o 3 beses, petsa hindi tiyak, destinasyon hindi tiyak, hindi kinumpirma. At sa ibaba nito, naglagay siya ang isang tandang pananong. Wala ni isang tao na makapagpapatunay sa testimonya na may ugali si Elena na umalis ng mag-isa. Ang makapitbahay, ang kanyang kapatid, maging ang maanak ay hindi kailanman nabanggit ito. Sa katunayan, ang impresyon ng lahat sa paligid niya ay bihirang-bihira siyang lumabas ng mag-isa. Sinilip din ng investigation team ang makilos ni Arturo. Noong araw ng pagkawala, Setyembre 12, si Arturo ay nasa korte mula umaga hanggang hapon. Kinumpirma ito ng kanyang makasamahang hukom at staff. Ang oras ng kanyang pag-uwi ay hindi rin naiba sa karaniwan. Malinaw ang kanyang alibi kahit papaano. Sa araw ng pagkawala, imposibleng may ginawa si Arturo. Nagbagong direksyon ang investigation team. Sinimulan nilang suriin ang posibilidad na may ibang taong konektado kay Arturo na maaring sangkot. Sa mga panahong iyon, isang impormasyon ang pumasok. Isang kasamahan ni Arturo sa korte ang maingat na nagbahagi ng isang obserbasyon. Sa nakalipas na taon, may mga araw daw na ginagabi ng uwi si Arturo at sa mga pagkakataong iyon, kinabukasan ay laging seryoso ang kanyang mukha. Hindi ito isang partikular na kwento, isang obserbasyon lang, ngunit idinagdag ito ni Ocampo sa file. Ugali na niyang huwag palampasin kahit ang pinakamaliit na detalye. Samantala, bukod sa muro, pulisya, ang kapatid ni Elena na si Clara Reyes ay nagsimulang maganap sa kanyang kapatid sa sarili niyang paraan. Nilakad niya ang mga lugar na nabanggit ng kanyang ate na pinaglalakaran nito. At pinuntahan din niya ang simbahan na dati nitong pinupuntahan. Sinabi ngang pari sa simbahan na noong bagong kasal pa si Elena, regular itong nagsisimba, ngunit ilang taon na ang nakalipas mula ng huli itong magpunta. Hindi niya matandaan kung kailan eksakto ang huling pagbisita nito, ngunit matagal na raw. Matapos marinig iyon, matagal na nakatayo si Clara sa patio ng simbahan. Naisip niya na ang panahon kung kailan tumigil sa pagsisimba ang kanyang ate ay halos kasabay ng panahon kung kailan ito nagsimulang magsabi na nahihirapan na siya. Lumipas ang taon. Pagsapit ng 1989, 4 na buwan na ang lumipas mula nang mawala si Elena. Ang investigasyon ng pulisya ay opisyal na nagpapatuloy, ngunit walang tunay na pag-usad, walang bagong lead na lumabas, at walang karagdagang testigo. Lalong kumakapal ang file, ngunit ang laman nito ay paulit-ulit lang. Si Arturo de la Cruz ay ganap nang bumalik sa kanyang normal na buhay. Ang 2 anak ay patuloy na nag-aral at ang mailaw sa kanilang bahay ay regular na nagsisindi at namamatay gabi-gabi. Sa panlabas, tila walang nangyari sa bahay na iyon at dumating ang 1990. 2 taon na mula nang mawala si Elena. Inilagay ng Muntinlupa Police Station ang kaso sa listahan ng mga long-term unsolved cases. Si Detective Ocampo ay patuloy na naginggat ng file sa drawer ng kanyang mesa. Hindi pa niya isinusuko ang kaso, ngunit wala siyang mahawakang ebidensya. Lumipas ang panahon, lumabo ang alaala ng mga tao at ang pangalan ni Elena Reyes ay unti-unting nalimutan. Taglagas ng 1993, 5 taon na ang lumipas mula nang mawala si Elena. Maraming beses nang nagpalit ng mga tauhan ang Homicide Division ng Muntinlupa Police Station at si Detective Ocampo ay na-promote na at Naging Police Captain Ocampo. Nasa parehong istasyon pa rin siya at ang file ni Elena ay nasa kanyang drawer pa rin. Sa loob ng 5 taon, halos walang bagong impormasyon na naidagdag sa file na iyon. May mga paminsan-minsang tip na dumarating, ngunit lahat ay napatunayang walang kaugnayan matapos suriin. Ang tawag ni Clara Reyes
Tuwing 3 buwan para magtanong tungkol sa progreso ay ang tanging komunikasyon na may kaugnayan sa kaso. Ngunit noong Oktubre ng taong iyon, isang tawag ang dumating mula sa isang hindi inaasahang lugar. Isang report mula sa Antipolo, Rizal na may natakpuang kalansay ang nga construction worker habang nagsasagawa ng isang proyekto. Unang rumsponde ang Antipolo Police at ipinadala ang malabi sa NBI para sa pagsusuri. Batay sa kondisyon ng kalansay, tinatayang ilang taon na itong nakalibing. Sinimulan ang prosesong ng pagtukoy sa pagkakakilanlan at sa prosesong iyon, ipinadala ang isang abiso sa Muntinlupa Police Station. Isang kahilingan na ikumpara ito sa mga file ng mga long-term missing persons sa kanilang lugar. Nang matanggap ni Captain Ocampo ang abiso, agad niyang kinuha ang file ni Elena. Ang natagpuang kalansay ay sa isang babaeng nasa hustong gulang at ang tinatayang edad ay nasa pagitan ng 40. Ang taas ay tinatayang nasa 160 cm. May mga bahaging tumutugma sa pisikal na impormasyon ni Elena. Agad na tumawag si Ocampo sa NBI at humiling ng karagdagang pagsusuri. Isang proseso ng pagkumpara ng dental records at bone structure sa mga medical record ni Elena. Inabot ng 3 linggo bago lumabas ang resulta. Sa loob ng 3 linggong iyon, araw-araw tumatawag si Ocampo sa NBI. Wala pa siyang sinasabi kay Clara Reyes. Naniniwala siyang hindi tama na magbahagi ng hindi pa kumpirmadong impormasyon sa pamilya. Naghintay siya noong unang bahaging ng Nobyembre. Dumating ang resulta mula sa NBI. Ayon sa pagkumpara ng dental structure, may mataas na posibilidad na ang kalansay na natakpuan sa Antipolo ay kay Elena Reyes. Hindi pa ito isang tiyak na konklusyon. Noong 1933, ang teknolohiyang DNA testing ay hindi pakaraniwang ginagamit at mahirap tiyakin ng 100% ang pagkakakilanlan batay lamang sa dental at skeletal comparison. Ngunit, isinulat ng examiner sa report, ang dental structure, bone formation, tinatayang edad at taas ay lahat tumutugma. At sa pagkumpara sa ibang mga missing person records, mahirap makahanap ng ibang individual na tumutugma maliban kay Elena Reyes. Matapos basahin ang report, sandaling lumabas ng opisina si Captain Ocampo at tumayo sa pasilyo, 5 taon. Ang taong inaasahan niyang nasa kung saan lang ay nasa malamig na lupa pala ng isang burol. Sandali siyang pumikit, bumalik sa opisina at kinuha ang telepono. Kailangan niyang tawagan si Clara Reyes. Pagkasagot pa lang ni Clara sa telepono, umiyak na siya. Sinabi niya kalaunan na kahit papaano ay inihanda na niya ang kanyang sarili, ngunit nang marinig niya ang balita, alam kung ano ang ibig sabihin ng pagiging handa. Ang posibilidad na buhay pa ang kanyang ate sa kung saang lugar ay biglang naglaho sa isang tawag. Matagal siyang umiyak bago nagtanong. Ano po ang nangyari? Sinabi ni Ocampo na hindi pa nila alam kung paano siya napunta sa bundok na iyon, kung sino ang nakdala sa kanya roon ay wala pang malinaw. Sinabi niyang sisimulan nilang muli ang investigasyon. Nakipag-ugnayan din sila kay Arturo de la Cruz. Siya ay nagretiro na bilang hukom at nagbukas ng sariling law firm. Nang ibalita sa kanya ang tungkol sa natagpuang kalansay, maikli siyang sumagot, sige, at sinabi niyang gusto niyang personal na makita ang resulta ng pagsusuri. Matagal na pinag-isipan ni Ocampo ang reaksyong iyon matapos ibaba ang telepono. Pagkatapos ng 5 taon, ang unang salita ng isang lalaki na narinig ang balitang natagpuan ang kalansay na pinaniniwalaang sa kanyang asawa ay sige. Muling nagtungo ang investigation team sa lugar kung saan natakpuan ang kalansay sa Antipolo. Masusing sinuri ang paligid ng pinangyarihan. May mga ibang bagay na natakpuan kasama ng kalansay. Mga piraso ng tela na nabubulok na. Matapos suriin ang kulay at material, lumabas na ito ay katulad ng tela ng isang big na blazer. Ang big na blazer na suot ni Elena noong huli siyang makita. Habang binabasa ni Ocampo ang report,
Naalala niya ang isinulat niya sa kanyang notebook 5 taon na ang nakalipas. Ngayon, muling magsisimula ang investigasyon. At sa pagkakataong ito, hindi tulad ng dati, mayroon ng hawak ang investigation team, ang Kalansay, at ang lugar kung saan ito natagpuan. Ang muling pagsisiyasat sa Antipolo ay tumagal ng 3 araw. Ang mga investigador at forensic experts ay masusing sinuri ang 50 meter radius mula sa lugar kung saan natagpuan ang Kalansay. Nahukay sila, inalis ang mga tuyong dahon at sinuri ang mga damuhan. Bukod sa mga piraso ng tela, natakpuan din ang isang maliit na metal buckle at ilang piraso ng katat. Ang nga piraso ng katat ay pinaniniwalaang bahagi ng isang handbag. Ang maliit na handbag na dala ni Elena nung huli siyang makita. Lahat ay tumuturo sa isang direksyon. Ngunit may isang bagay na mas nakakuha ng atensyon ng investigation team. Ang kondisyon ng lugar kung saan natagpuan ang Kalansay. Ito ay nakabaon mga 80 sentimetro sa ilalim ng lupa. Isang lalim na imposibleng manjari ng natural. Nangangahulugan itong may isang taong sinadyang mahukay at maglibing doon. Ang NBI forensic team ay nagbigay ng karagdagang opinyon na may posibilidad na planado ang paglilibing. Ang posisyon nega Kalansay ay hindi basta-basta kundi may tiyak na direksyon at may mga bakas na isiniksik ang lupa nang ito ay itabong muli. Habang binabasa ni Ocampo ang ulat na iyon, muling inayos niya ang direksyon ng investigasyon. Si Elena Reyes ay hindi nagpunta sa bundok na iyon ng kusa, may nagdala sa kanya, at may naglibing sa kanya roon. Ang tanong ay, sino ang taong iyon? 3 teorya ang isinalang-alang ng investigation team. Una, ang posibilidad na may kinalaman ang asawang si Arturo de la Cruz. Pangalawa, ang posibilidad na isang tagalabas ang may gawa ng krimen. Pangatlo, ang posibilidad na may koneksyon si Arturo at isang tagalabas. Muling ipinatawag si Arturo de la Cruz. Sa pagkakataong ito, iba na ang punhuigi kumpara sa 5 taon na ang nakalipas. Natakpuan na ang Kalansay at may opinyon ang NBI na mataas ang posibilidad na ito ay kay Elena. Hindi na ito isang simpleng investigasyon ng pagkawala, kundi isang pagsisiyasat sa sanhi ng kamatayan. Si Arturo de la Cruz ay isang abogado. Habang sumasagot sa mga tanong, maingat niyang pinipili ang kanyang gasalita. Mahigpit niyang giniwasan ang anumang pahayag na maaring maging problema sa legal na aspeto. Sa tanong kung alam ba niya ang tungkol sa burol sa Antipolo, sinabi niyang hindi. Sa tanong kung nakapunta na ba siya roon, sinabi niyang hindi. Sa tanong kung may kakilala ba ang kanyang asawa malapit sa lugar na iyon, sinabi niyang wala siyang alam. Muling sinuri ng investigation team ang kilos ni Arturo noong Setyembre 12, 1988. Kinumpirma pa rin ng testimonya ng kanyang mga kasamahan sa korte na nasa korte siya mula umaga hanggang hapon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas detalyado ang kanilang matanong. Paano niyo po ginugol ang oras ng tanghalian? 2 kasamahang hukom ang nagsabing kasama nilang nananghalian si Arturo. Ngunit isa sa kanila ang nakaalala na medyo nahuli si Arturo sa pananghalian. Mga 10 hanggang 20 minuto. Hindi niya ito pinansin noon dahil hindi naman ito kakaiba. Kung saan nanggaling ang 10 hanggang 20 minutong iyon ay hindi na malaman. Nagtanong-tanong ang investigation team sa mga residente malapit sa burol sa Antipolo. Tinanong nila kung may naalala silang kakaiba malapit sa burol noong 1988. Isang investigasyon pagkatapos ng 5 taon. Malabo na ang mga alaala at karamihan ay walang natatandaan, ngunit isang 70 taong gulang na matanda na matagal nang nakatira malapit sa paanan ng burol ang maingat na nagsalita. Hindi niya matandaan ang eksaktong petsa,
Ngunit noong taglagas ng 1988, isang umaga, nakita niya ang isang itim na kotse na sandaling nakaparada malapit sa paanan ng burol. Hindi niya nakita kung may bumaba at hindi rin niya matandaan kung gaano katagal ito nanatili bago umalis. Mahirap tukuyin ang modelo dahil karaniwan lang daw ito noon. Isang alaala pagkatapos ng 5 taon at ang matanda mismo ay hindi sigurado. Ngunit idinagdag ng investigation team ang testimonya sa file. Sinuri nila ang sasakyan ni Arturo noong 1988. Isang itim na Toyota Crown. Isang karaniwang sasakyan para sa isang hukom noong panahong iyon. Nagkaroon ng tensyon sa loob ng investigation team. Ngunit hindi sapat ang mga ito para patunayan ang anuman. Ang alaala ng matanda ay hindi tiyak at ang itim na kotse ay makikita kahit sa anong panahong iyon. Ang libing ay isinagawa 1 buwan matapos matakpuan ang kalansay. Naglabas ang NBI ng pinal na opinyon na ito ay kay Elena Reyes at hindi na makapagintay ang pamilya. Si Clara Reyes ang nangguna sa pag-adyos NG Libing, dumating si Arturo de la Cruz sa burol. Naroon din ang 2 anak. Si Miguel ay 20 taong gulang na at si Isabel ay 18. Pareho silang tahimik na nakatayo sa huling pamamaalam sa kanilang ina pagkatapos ng 5 taon. Pagkatapos ng libing, tumawag si Clara Reyes kay Captain Ocampo. Isa lang ang kanyang itinanong. Maari niyo po bang malaman hanggang sa huli kung bakit napunta ang ate ko sa bundok na iyon? Sandaling natahimik si Ocampo bago sumagot. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Iyon ang pinakatapat na sagot na may bibigay niya. Nagpatuloy ang investigasyon, ngunit ang mahalagang ebidensya ay hindi pa rin mahawakan. At sa ganoong kalagayan, lumipas muli ang panahon. Taksibol ng 1997. 9 na taon na ang lumipas mula nang mawala si Elena at 4 na taon na mula nang matagpuan ang kanyang kalansay. Si Captain Ocampo ay humawa ng maraming iba pang kaso at ang file ni Elena ay nailagay na sa mas malalim na bahagi ng kanyang drawer. Hindi pa opisyal. Nasarado ang investigasyon, ngunit kung walang bagong lead, halos imposible nang gumusad pa ito. Si Arturo de la Cruz ay aktibong nagtatrabaho sa kanyang law firm sa Makati. Ang 2 anak ay may kanya-kanya ng buhay. Tanging si Clara Reyes na lang ang tumatawag sa istasyon tuwing 3 buwan. Noong Marso ng taong iyon, isang sulat ang dumating sa mesa ni Captain Ocampo. Walang pangalan ng nagpadala. Ang postmark ay mula sa Quezon City. Sa loob ng sulat ay may maikling mensahe. Isinulat ito ngang kamay at maingat ang napangungusap. Ang nilalaman ay ganito. May kilala akong taong malapit kay Arturo de la Cruz noong 1988 at maring may alam ang taong iyon tungkol sa pagkawala ni Elena Reyes. May mga dahilan kung bakit hindi ako maring lumantad, kaya idinadaan ko na lang sa sulat na ito. At may isang pangalan na nakasulat, Benigno Castro. Agad na kumilos si Ocampo. Hinanap niya ang taong nagngangalang Benigno Castro. Batay sa mga rekord, isa siyang 50 taong gulang na lalaki mula sa Maynila. Pagka na mula matwa, ang kanyang trabaho ay sa transportasyon. At noong 1988, nagmamaneho siya ng sariling taxi. Sinuri nila ang koneksyon niya kay Arturo de la Cruz. Sa simula, walang makitang ugnayan. Mahirap isipin kung ano ang magiging relasyon ng isang hukom at isang taxi driver. Ngunit nang mas malalim nilang sinuri ang record, isang bagay ang lumabas. Sa pagitan NG 1987 at 1988, sa isa sa mga kasong hinawakan ni Arturo, ang kapatid ni Benigno Castro ay isang defendant sa isang kasong sibil. Ang kaso ay duman sa korte ni Arturo at ang naging desisyon ay pabor sa kapatid ni Benigno. Pinuntahan ni Ocampo si Benigno Castro
Sa simula, itinanggi niya ang lahat. Hindi pa raw niya narinig ang pangalang Arturo de la Cruz. Hindi nagmadali si Ocampo. Binuksan niya ang usapan tungkol sa kaso ng kapatid nito. Doon nagbago ang ekspresyon ni Benigno. Sandaling katahimikan at dahan-dahang nagsalita si Benigno. Hindi mahaba ang testimonya ni Benigno Castro. Ngunit ang nilalaman nito ay tugma sa hinahanap ng investigation team sa loob ng 9 na taon. Ayon sa kanya, noong Setyembre 1988, tinawagan siya ni Arturo. Nagkakilala raw sila nung kaso ng kanyang kapatid at paminsan-minsan ay nakakausap sila. Ang pakiusap ni Arturo noong araw na iyon ay tungkol sa kanyang taxi. Kailangan daw niyang pumunta sa Alabang ng maaga para sunduin ang isang tao at ihatid sa Antipolo. Babayaran daw siya ng malaki. Pumayak daw si Benigno. Tinanong ni Ocampo kung ano ang itsura ng sinundo niya. Isang babae raw na nasa 40 hese. Nakasuot ng bag na blazer at may dalang maliit na handbag. Mag-isa lang daw ito. Sandaling natihilan ang kamay ni Ocampo. Dahan-dahan niyang ipinagpatuloy ang susunod na tanong. Saan mo siya ibinaba sa Antipolo? Sa paanan daong isang burol, sabi ni Benigno. Hindi niya masabi ang eksaktong lugar. Ngunit nang ipakita sa kanya ang mga litrato, malapit ito sa lugar kung saan natakpuan ang kalansay. Sa tanong kung ano ang nangyari pagkatapos bumaba ng babae, umiling si Benigno. Umuwi raw siya agad pagkatapos itong ibaba at hindi niya alam ang dahilan. Itinanong ni Ocampo ang pinakamahalagang tanong. Ang babae ba mismo ang nagsabing doon siya pupunta o si Arturo de la Cruz ang nagbigay sa iyong ng address? Sandaling natigilan si Benigno. Pagkatapos ay sinabi niya si Arturo ang nagbigay ng address. Sinabi niya sa babae na doon lang siya pumunta. Tinanong daw ang babae sa loob ng sasakyan kung saan sila pupunta at sinabi ni Benigno ang sinabi sa kanya ni Arturo. Malapit sa bahay ng isang kakilala. Hindi na raw nagtanong pa ang babae. Pagkatapos ng interogasyon, bumalik si Ocampo sa istasyon at tinipon ang kanyang kasama. Pagkatapos ng 9 na taon, ito ang unang pagkakataon na ang buong investigation team ay nakatuon sa kasong ito. Kung totoo ang testimonya ni Benigno, si Elena Reyes ay sumakay sa taxi na ipinadala ng kanyang asawa papuntang Antipolo at doon mayroon siyang kinatakpo at hindi na nakabalik. Ang alibi ni Arturo na nasa kortesiya noong araw na iyon ay nananatiling totoo. Ngunit ngayon nabuksan ang posibilidad na hindi lang alibi ang lahat, maaring may inutusan siya at kung sino ang inutusan na iyon ang naging bagong sentro ng investigasyon. Muling ipinatawag si Arturo de la Cruz, binanggit ang pangalang Benigno Castro. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng lamat sa mukha ni Arturo, bahagyang gumalaw ang kanyang kilay at sandaling huminto ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at sinabi niya, hindi ko kilala ang taong iyan. Habang isinusulat ni Ocampo ang sagot na iyon sa kanyang notebook, naisip niya, ang isang taong hindi na tinagsalub ng 9 na taon ay sandaling natigilan dahil sa isang pangalan. Nang makuha ang testimonya ni Benigno, mabilis na kumilos ang investigation team. Ngunit malupit ang katotohanan. Ang testimonya ni Benigno ay lumika ng isang malakas na circumstantial evidence. Ngunit hindi ito sapat para kasuhan si Arturo. Sa kapaligiran ng investigasyon noong 1997, napakahirap makahanap ng bagong pisikal na ebidensya para baliktarin ang isang 9 na taong kaso. Ang crime scene ay matagal nang nasira, ang alaala ng testigo ay malabo na at walang direktang ebidensya. Ang testimonya ni Benigno ay may limitasyon din. Agad na kinuwestiyon ng abogado ni Arturo ang kredibilidad ni Benigno. Maaari raw na nagsisinungaling ito dahil sa utang na loob sa kaso ng kanyang kapatid noon. Sinuringang piskalya ang ulat ng
investigation team at maingat na pinag-aralan kung dapat bang magsampang ng kaso. Ang mga circumstantial evidence ay tumuturo kay Arturo, ngunit kulang ang ebidensya para mapatunayan sa korte na siya ang may kasalanan. Sa huli, ipinagpaliban ng piskalya ang pagsasampa ng kaso laban kay Arturo. Patuloy daw ang investigasyon, ngunit kung walang karagdagang ebidensya, mahirap nang umusat pa. Nang matanggap ni Captain Ocampo ang desisyon, matagal siyang hindi nagsalita. Isang kasong hinabol niya sa loop ng 9 na taon. Sa sandaling akala niya ay abot kamay na muli itong lumayo. At naging problema ang statute of limitations. Ang kaso ay nangyari noong Setyembre 1988. Nung panahong iyon, ang statute of limitations para sa murder ay 15 taon. Pagsapit ng Setyembre 2003, ang kasong ito ay hindi na maaring kasuhan sa legal na paraan. Kumilos ang investigation team habang inisip ang papalapit na deadline. Noong unang bahagi ng 2000, nagsimulang gamitin ang teknolohiya ng DNA testing at muling ipinadala ng team sa NBI ang nga sample ng kalansay at ebidensya na nakuha noong 1993. Umaasa silang may bagong lalabas gamit ang bagong teknolohiya. Noong 2001, lumabas ang resulta ng DNA test. Sa pagkakataong ito, kumpirmado na may mataas na probabilidad na ang kalansay ay kay Elena. Ngunit, walang DNA evidence na direktang nakugnay sa krimen kay Arturo na natakpuan. Ang ma-ebidensyang nakuha sa crime scene ay matagal nang nasa ilalim ng lupa kaya mahirap nang makakuha ng makabuluhang genetic information. Umunlad ang teknolohiya, ngunit masyado nang matagal ang lumipas. Taglagas ng 2002, ginawa ni Captain Ocampo ang kanyang huling pagsubok. Muling ipinatawag si Arturo, wala pang isang taon bago mag-expire ang statute of limitations. Sa pagkakataong ito, inilatak niya sa mesa ang kopya ng testimonya ni Benigno, ang resulta ng DNA test at lahat ng circumstantial evidence na kanilang nakalap. At sinabi niya, malapit nang maubos ang pagkakataon mong magsalita. Dahan-dahang tiningnan ni Arturo ang mga dokumento sa mesa at tahimik siyang nagsalita. Hindi na ako sasagot ng walang abogado. Nang marinig iyon ni Ocampo, tumayo siya, wala na siyang magagawa. Noong Setyembre 2003, nag-expire ang statute of limitations. Si Arturo de la Cruz ay naging isang taong hindi na maring kasuhan kaugnay sa kasong ito magpakailanman. Noong araw na iyon, habang pauwi, kinuha ni Captain Ocampo ang file ni Elena mula sa kanyang drawer at inilipat ito sa bodega. Sa loob ng 15 taon, hindi niya binitawan ang file na iyon. Ngayon na ang panahon para bitawan ito. Sinabi niya kalaunan na habang isinasara niya ang pinto ng bodega, isang beses niyang binanggit sa isip ang pangalan ni Elena. Si Arturo de la Cruz ay nagpatuloy sa kanyang pagiging abogado pagkatapos ng harum. Pagsapit ng 2010, nabawasan ang kanyang aktibidad at ang kanyang nasumunod na kilos ay hindi na naging pampublikong kaalaman. Hindi rin alam kung ano ang naging buhay ng kanyang anak na si Miguel at anak na si Isabel. Si Clara Reyes, kahit matapos mag-expire ang statute of limitations, ay matagal pang naganap ng makataong nakaalala sa kwento ng kanyang ate. Nang maging popular ang internet, nag-post siya sa mga online community at nagbigay ng impormasyon sa mga TV station. Ngunit hindi nagtagal ang atensyon ng mundo. Ang matanong na iniwan ng kasong ito ay nananatiling walang sagot hanggang ngayon. Bakit sumakay si Elena sa taxi na iyon noong araw na iyon? Alam ba niyang ang asawa niya ang nagpadala nito? Ano ang naghihintay sa kanya sa burol sa Antipolo? Ano ang itinago ni Arturo hanggang sa huli? At nasaan siya ngayon at ano ang kanyang ginagawa? Noong umagang iyon ng Setyembre 1988, may isang 42 taong gulang na babae na kumakawe sa kanyang nga anak sa harap ng kanilang bahay. Hindi nakangiti ang kanyang mga mata,
ngunit kumakaway ang kanyang kamay. Kung anong maoras ang pinagdaanan niya pagkatapos nun, hindi na natin kailanman nalaman. Siya ay asawa ng isang tao, ina ng dalawa at kapatid ng isa. Sana ay hindi makalimutan ang pangalang Elena Reyes.